Kumusta naman po kayo nung na-visit niyo na si PRRD, di ba? With Kitty? At pagdating niya dun sa ano namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oo. Dito si Kitty sa kabilang pisngi, dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun, Hindi po umiyak si PRRD? Ay, hindi. Kayo po? Kasi sabi ni Inday, wag daw kayo umiyak. Ako pa, medyo ano pa ako. Ano po yung sinabi ni former President PRRD sa inyo? Sabi niya, yung kagaya ng sinabi niya kay VP, sabi niya, there will be a day. There will always be a day of reckoning. Yeah. Saka sabi nga niya, kinote niya nga sa Psalms 91 verse 8. Yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi siya kung ano nangyayari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ang birthday niya. So tuwang-tuwa naman siya. Oo. So masaya siya. Nagbanggit ba siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin? Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa, saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga imiski na ng presidente siya, mas minahal pa nga niya ang Pilipino at ang Pilipinas. Yeah. So ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung pang-aapi sa family ninyo at lalo kay Pangulong Duterte. Kitang-kita din naman namin ng milyon-milyon tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami din lumalapit kasi sa akin ng mga taong minsan nagpe-pretend na they are connected with you or I don't know, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Ina-allow niyo po ba 'yon? Hindi. Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin, maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ano ko. So pakiusap ka lang, yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-alaga, ako nag-interview nan, before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga sila, nagre-report sila sa akin kung ano. So yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita. Code of ethics yan ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa iyo. Nagtatago yung totoong nurse. Kung nagpapanggap ka na ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, parang mahiya ka naman. Sa totoong nurse na nag-aalaga, nagpupuyat sa kanya. Pero po yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay dito? Kaya ultimo nurse, di ba? Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalhin sa pwede palang dukutin. Yeah. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap ng mga taong nag-connected sa inyo or nakilala or kamag-anak kayo. Yung iba, hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman nakilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo. Kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po, may mga nag-aabot ng mga, mga sobre, mga birthday cards. So sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce na hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, mga cards. Okay so meron pala. Kasi pampaano ng niya. Dinala ko nga yung iba, pinasign ko na, pinabati ko nga para lang maanuhan siya. Alam mo, para maanuhan ng yung spirits niya, gumaan yung loob niya, maging sumaya siya ng konti doon dahil sa mga pagbati ng mga tao. So kasi, may mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nag-volunteer dito sa Dahig, pero may mga nagpapanggap din pala ng mga nurse daw. Alam mo, ang nangyari niyan, siyempre ako nurse, registered nurse ako. So, kinontak ko na sa pag alis pa lang nila, kumontak na ako, yung sa PRC sa Davao. Okay. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko, whatever na, i-remit, wire transfer ko ang sweldo niya papunta dito. Siya magala. Nakakontak ako, natawagan ko, ma'am, ganito. It turned out,
wala lahat, bawal lahat. Pa-ultimo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko. Kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo. Hindi pinasama. Kaya nga, nung tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, nung tinawagan ko siya, nag-iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Yun ang ano. So, yun, kami nga ni ano, para lang mapaano ko sa inyo na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magsosolicit sa inyo ng kahit na anong financial na tulong. Kami nga ni Bibi Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng ano, magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. So, ganun kami. So, yung mga makapalang mukha dyan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Yeah. So, for the record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa dahig, except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam. Malabo ang ano ng loob sa loob. Hindi ko alam. Marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat anong sitwasyon niya. Sinabi ko lahat kasi medical, ano yan eh, medical history niya. Yes. Kung ano ang ano niya. Yun lang ang kaya kong sabihin. Pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun ang ano. Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi na kailangan ng healthcare, ng kalinga, medical attention, whatever, di ba? 80 years old eh. Sino bang hindi na kailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan, na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo, ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD, nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin, doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman nasa dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Hindi ko na natin sabihin? Hindi ko na, I tried, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako, doble ang trauma ko nung sa Manila, pati sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So, my daughter was not in Davao at the time. After na. So, grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So, we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan, so far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakidna o inabdak ang Pangulo? Reality na yun eh. Wala siya sa amin eh. Ang ano na lang namin talaga, ang pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon. Yun na lang. Yeah. Yun na lang talaga. Yeah. So, sana po talagang lakasan niyo yung loob ninyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa inyo. May mga death threats po ba kayo so far? May mga wala naman. Pero yun na nga, marami sila eh, kami lang eh. Yeah. Sa Pilipinas po ba yung mga, I believe, 'di ba, parang medyo tinakot kayo noon, nakakasuhan and everything. Then later on, niretract nila, inurong nila. Ang bahay namin, susulungin daw. Kaya hanggang ngayon, ever since na dumating ako galing from Manila, hindi ako nakatulog sa bahay namin. Kasi sabi ng ano ko, palipat-lipat ako. So, I spared my daughter from such. And then, yung isa ng maliit na bata namin, pinatira ko muna sa iba. So, talagang nagdulot ng traumatic experience yung nangyari sa inyo. So, paano nyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo lalo na kay PRRD na na-witness niyo po talaga, ma'am? Alam mo, ito na lang inaano ko, Marlica. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila, may Diyos tayo na nagbabantay at maghusga sa kung ano man ang sabi nga ni PRD, this is only temporary. Yeah. So, I hope talagang mapauwi na natin si PRRD. So, yung mga lawyers naman, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And very positive po ba si PRRD nung time na nanonood kayo sa loob? Sobra. Mas siya. Hindi mo basta
Nagjo-joke pa rin Kaya siya, ma'am? oo, naka-smile pa rin siya, naka-ano Naka-smile pa siya, rin siya? inaangal Kasi pa rin niya yung mga ano, mga kasi may mga guards doon, eh. aha. Ano, So, "All my friends," sabi mga ko. friends niya yung mga I mean, yung mga guard talagang, parang yung pagiging, ano ni Pangulong Duterte palabiro, naa-apply niya dun sa mga guard na Tsaka mas ano siya nung nakita mo nung during the time doon sa Villamor, hindi yeah, pa ni Kitty ang emotional. oo, Siya kung kausapin niya yung mga ano, "Hindi niyo ako kalaban, Adre." oo, narinig Sinabihan ako niya pa, nun. "Hindi niyo ako kalaban." Gano'n lang ano niya, Pero "Adre ikuwento, mm. makinig ka." Gano'n ang ano niya. Pero ma'am, ano yung nakita niyo dun balik tayo dun sa Villamor na, yung mga pulis ba talaga bang, parang ano sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating, Hindi ko alam kasi commander-in-chief? it's masyadong ano yan, Em subjective yan, eh, sila na ano niyan, eh, pero kasi ano may yung mga iba lumalabas naman sa video, eh, na yung ibang mga pulis may lumalabas lang na pero still nandun sila, 'di ba? They yes. implemented it. Yeah, yeah, Oo, yeah. tumulong sila, Tumulong sila, they're part tumulong of the sila, they're accomplices sila ng, pagginap niya. Pero yun nga, which is grabe po talaga yung, pagigipit sa atin lahat tayo kasi ako ginigipit din ako, pero mas on dito na pag-uusapan na international, na nakikita talaga yung pagigipit kay Pangulong Duterte at nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, panghuli na lang po, ano yung gusto niyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagso-solicit, yung mga sumusuporta? na may nakausap na akong isa kasi ako maharlika prangka ako, eh. I can tell Sabi ko po. sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata, eh, kung I mean kung meron kayong magagawa, bakit hindi niyo na lang gawain, Mm. 'di ba? Sige kung meron kayong magagawa, sabi ko nga sa abot ng aking makakaya, sige. Eh, kasi, lahat naman may ano, eh, kailangan may kabayaran, 'di ba? May Yes, monetary yes, ano. Sabi yes. ko, sa abot ng aking makakaya kung kailangan ko umutang, 'di ba? Yeah. So, yun ang ano ko na sana, 'wag silang tumigil, dasal at suporta, 'wag niyong tigilan kasi nakita niyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. So, kung sa binisaya pa kasi mas mabigat, hangyo ko o nakikiusap ako, Mhm. para niyo na hong awa. Tulungan niyo po kami sa dasal, sa lahat po kung ano pong puwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Mhm. Gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Dun po sa lahat ng family ninyo na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family. Do'n lang ako sa ano, sa message ko lang sa family lang kasi Family lang. kami sa family na lang na ano, sabi ko, ano, nandiyan kami nagtutulungan kami, may group chat sila Kitty at mga kapatid niya. Pagka ano, kami lang talaga wala kaming ano, kung meron bang may narinig ako na may yung isa sa kapatid ng anak ko, medyo naanuhan ng loob. Yeah, Sabi ko, "Naki-encourage mo na." Sabi ko, "Kailangan matatag tayo ngayon, lahat. umiyak man tayo, kailangan natin lumaban, kailangan natin siya ipaglaban." Pero nakakabilib po ano, si Kitty 'no, yung talagang yung tapang niya, nakita namin, eh. Kasi ako, nakikita ko lang si Kitty sa mga reels, she's young and sweet. Pero nung nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon, nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at young age at may paninindigan. So ano pa as a mother, paano niyo po ba i-brief and concise lang, ano sa amin si Kitty, i-describe? Sabi ko nga hindi, noon pa yan sabi ko surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay. So at sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko, "You'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng ano, Naugali siya. kaugali siya ng tatay niya, Wow, kaugali siya ng tatay niya." kitang-kita naman namin. So ayun, sa mga sumusuporta po sa inyo ma'am, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na gather nagse-celebrate post-birthday ni PRRD, mensahe niyo po panghuli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko nagdarasal kayo. Yung mga messages ninyo nababasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko talaga, hiling ko, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman ho ako hindi ako pwedeng mag-give up, hindi tayo pwedeng mag-give up. Tulungan niyo kami na maibalik ho namin siya sa bahay namin. Marami hong salamat. Ay, haba-habol na lang po. So, wala pa po kayong plano kung kailan kayo babalik o magse-stay kayo dito habang nandito si PRRD? Pinag-uusapan. Pinag-usapan pa lang. Ayun. So, thank you so much mga kababayan.